Malaysia laban sa Pilipinas. Magkapareho noon, magkaiba ngayon. Magkatabi lang sa mapa ang Pilipinas at Malaysia. Parehong nasa Southeast Asia. Parehong dating kolonya. Parehong mayaman sa likas na yaman. Parehong mainit ang klima. Parehong may masisipag at mababait na mamamayan. Noon, hindi kalayuan ang agwat ng Pilipinas at Malaysia. May panahon pa nga na mas kilala ang Pilipinas bilang mas edukado at mas maunlad. Tayo ang tinatawag na second richest country in Asia after Japan. Pero ngayon, tanungin natin ang sarili natin, bakit mas maayos ang Malaysia kaysa Pilipinas? Ekonomiya. Sa Malaysia, mas mataas ang average na sahod, mas may seguridad ang trabaho, mas malinaw ang direksyon ng ekonomiya. Sa Pilipinas, kahit anong sipag ng manggagawa, kulang ang sahod, kulang ang benepisyo, at madalas, walang kasiguruhan ang kinabukasan. Hindi dahil tamad ang Pilipino, hindi dahil kulang sa talino, kundi dahil hindi gumagana ang sistema, infrastruktura. Sa Malaysia may maayos na tren, may disiplina sa kalsada, may malinaw na urban planning. Sa Pilipinas, araw-araw ang traffic, jeep, bus, motorsiklo, sabay-sabay sa iisang lane. Lagi tayong nagmamadali, pero parang walang nararating. Hindi dahil bobo ang Pilipino magmaneho, kundi dahil walang plano ang pamahalaan sa mahabang panahon. Gobyerno at sistema. Sa Malaysia, ang gobyerno ay tagapamahala. May pananagutan, may direksyon. Sa Pilipinas, madalas ang gobyerno ay hari-harian. Pag-eleksyon, pangako. Pag-upo, katahimikan. Sa Malaysia, kung may proyekto, tinatapos. Sa Pilipinas, may ribbon cutting kahit hindi pa tapos. Korupsyon. Hindi perpekto ang Malaysia. May corruption din sila. Pero may takot sa batas. Sa Pilipinas, sanay na tayo sa balita ng nakaw. Sanay na tayo sa bilyon-bilyon. Parang normal na lang. Kapag may nahuli, may press conference. Pagkatapos, wala na ulit. Edukasyon at trabaho. Sa Malaysia, ang edukasyon ay nakaangkla sa trabaho. Kung anong kailangan ng industriya, yun ang tinuturong skills. Sa Pilipinas, maraming diploma, pero kulang ang trabaho. Kaya anong nangyayari? Export natin ang tao. Sa Malaysia, dayuhan ang pumapasok para magtrabaho. Sa Pilipinas, Pilipino ang umaalis para mabuhay. Disiplina at kultura. Sa Malaysia may respeto sa oras, may respeto sa batas, may respeto sa kapwa. Sa Pilipinas, madiskarte tayo. Masayahin. Mapagtiis, pero minsan, ang diskarte nagiging panlalamang. Ang pakikisama nagiging dahilan ng katiwalian. Ang pinakamasakit na tanong, kung nagawa ng Malaysia, bakit hindi nagawa ng Pilipinas? Hindi kulang ang Pilipinas sa yaman, hindi kulang sa talino, hindi kulang sa sipag. Ang kulang ay matinong pamamalakad, tunay na pananagutan, pangmatagalang plano, at disiplina sa pagpapatupad ng batas. Hindi ito para manlait. Hindi ito para siraan ng Pilipinas. Ito ay para gisingin. Para ipaalala na, kung nagawa ng kapitbahay natin, kaya rin natin. Hindi tayo mahirap na bansa. Pinabayaan lang. Panghuling mensahe. Ang Malaysia ay patunay na ang kaunlaran ay hindi himala. Ito ay bunga ng tamang liderato, maayos na sistema, at gobyernong may malasakit sa mamamayan hanggat ang boto ay nabibili. Hanggat ang korupsyon ay pinapalampas, hanggat ang sistema ay bulok, mananatili tayong naiwan. Pero kung babaguhin natin ang pamantayan, kung hihingi tayo ng pananagutan, kung pipili tayo ng tama, hindi imposible ang pag-angat ng Pilipinas. Kung nagawa ng Malaysia, kaya rin ng Pilipino. Thank you for watching.